Magandang umaga. So, ito pala yung karugtong sa video ko kahapon. Ganito pala nag-umpisa ang araw ko kapag may pasok ako. Maaga akong gumigising para gumayak. Alam ko na kung bakit nandito ka ngayon sa video na to kahit walang kwenta. Kasi nakita mo yung thumbnail ko kung paano mag-apply ng Tommy Gun sa Canada. So, kung gusto mong matutunan o malaman kung ano ang mga requirements, tambay ka lang dyan dahil marami kang matutunan. At ituturo ko sa inyo kung ano yung mga tips or tricks para matanggap ka sa pag-apply. Okay, so bago ko sa iyo i-share kung ano ang mga requirements sa Tommy Guns dito sa Canada, ay gusto kong malaman mo na dapat buo na ang loob mo kapag umalis ka. Lalong-lalo na kung meron kang pamilya at mga anak na iiwan. Dahil mahirap talaga sa umpisa. Sobrang hirap, grabe. Totoo yun. Hindi kita dinidiscourage because sabi ko lang ang totoo. Kung sanay ka na mahirap iwan ng mga anak mo or pamilya, okay lang yun. Pero kung isa ka sa mga baguhan na gustong mangibang bansa, makipagsapalaran, o hanapin ang buhay na gusto mo para sa anak mo or sa pamilya mo, kailangan buo na ang loob mo. Dahil ako, nung unang 1-3 buwan, nahirapan talaga ako kasi yung anak ko, nung iniwan ko siya, maliit pa talaga siya. Kumbaga, namimiss ko siya kasi nga, kakapanganak ko lang noon, tapos hindi ko alam kung tama ba yung iniisip ko or tama ba yung desisyon ko. Pero ako nagsasabi sa'yo na tamang-tama yung desisyon mo na umalis. Kesa naman, hindi kasi ako naniniwala sa yung alam mo yung sinasabi nila na okay lang na wala basta buo. Hindi kasi ganun eh. Kapag may anak ka, parang lahat gusto mo ibigay sa kanya. Ewan ko, siguro, iba-iba naman tayo. Iba-iba tayong paano magpalaki ng mga anak. Iba-iba tayo kung mag-isip kung ano yung gusto at hindi dapat na gawin, 'di ba, para sa ating mga anak. Nakadepende na din 'yun sa atin kung gugustuhin natin na mabigyan sila ng magandang buhay. Talagang sakripisyo lang. Sa umpisa lang naman mahirap 'yan eh, pero pag nagtagal, wala na kasi masasanay ka na eh. So kumbaga, hindi mo na lang iniisip yung kapakanan mo, kundi yung magiging kinabukasan ng pamilya nyo at ng anak mo. Ang dami-dami kong sinabi, o siya, ito na ang mga requirements. Una, dapat may passport kang naka-ready. Tapos, marunong kang magmano-mano. And then, meron kang work experience na 3 years. At saka dapat nahulugan ito ng kumpanya mo. Dahil hihingian ka nila ng SSS profile and SSS history. Hindi ko alam kung bakit, basta yun yung policy nila. And also, hihingian ka nila ng school credentials. At yung mga aplikante lang na tinatanggap lamang nila yung 40 hanggang 45 lang. Pag above na, hindi na siguro. Kasi, syempre, di ba, pag ganun, marami nang masakit-sakit sa likod. Mamaya, absent ng absent. Like, yeah. Hindi naman, okay naman yung admin sa PhilHR Makati. Mabait nga yun eh. Mabait yun. Wag ka lang yung paghihingi siya ng papeles, wala kang maibigay. Paano ka nga naman niya tutulungan kung wala kang papeles na binibigay, hindi ba? Hindi naman nakakatuwa yun, di ba? Nabait yung admin si Ma'am Roda sa may PhilHR Manpower Makati. Alam ko sa may Mandaluyong yun eh. Ewan ko lang ngayon kasi nalilito ako meron ng Cubao. Baka lumaki na yung PhilHR. Dati kasi, yung lang yung alam ko, yung Makati lang talaga. Wala na akong idea about sa Cubao. Basta, makikita nyo naman yan. Basta i-follow nyo yung page nila, yung PhilHR Manpower Makati. Basta ang mai-advise ko sa'yo, kung gusto mong makaalis ka agad, papunta dito, asikasuhin mo lahat ng papel na binibigay sa'yo, ikompleto mo kaagad para kapag may employer na, maibigay yung mga papeles mo sa employer, edi maasikasuhan ka agad na Lamia. Kasi after nun, 1 taon na lang yung hihintayin mo para makapunta ka dito sa Canada. Pero, depende pa rin yun ha. Pero dun lang tayo sa positive side. Kaya wag kang maiinip. Merong proseso na matagal dahil minsan nagkakaroon ng problema sa medical, pero saan ba't paroroon makakaalis ka rin. Basta ang importante, lagi kang mananalangin na sana Panginoon ibigay mo sa akin ito, 'di ba? Mga ganung panalangin para totoong ibigay niya sa iyo at saka maging gawin mo kung ano yung mga kaloob niya. Yun lang naman ang importante doon, 'di ba? So pagpunta dito, worth it naman yung lahat kasi yung lahat ng pinaghirapan mo, mga pinagdaanan mo, papunta dito na hindi madali. Pagdating dito, maiiyak ka kasi, di ba, alam mo, ganun kasi yung feeling ko naiiyak talaga ako ng time na yun kasi, grabe, hindi ko lubos maisip na yung isang katulad ko makakapunta ng Canada kasi, hindi ko talaga ini-expect na makakapunta ako dito, sa totoo lang. Kaya gustong-gusto kong magpasalamat kay Ma'am Roda ng PhilHR Makati and Tatay Rick sa mga naitulong nyo sa akin kasi napakalaking bahagi nyo sa buhay ko. Kung hindi dahil sa inyo, siguro hindi nabago ang buhay ko. Sobrang laki talaga ng binago ng buhay ko sa totoo lang.
At syempre, ugaliin nating manalangin dahil siya lang mismo nakakaalam kung anong nasa puso natin. Ayun, hanggang sa muli!